Praise God. Tayo manalangin. Mapagpalang Ama, muli kaming lumalapit sa gabing ito, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kinikilala ka namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. Kinikilala ka namin, hallelujah, na ikaw ay Diyos na dapat bigyan ng karangalan sa gabing ito. Hallelujah. Bigyan ng nararapat na pagsamba. Hallelujah. Bigyan ng rapat na pasasalamat sa gabing ito sa iyong mga dakilang gawa sa buhay namin. Purihin ka, O Diyos, tunay, hindi ka nagbago sa aming mga buhay. Ikaw ay nanatiling tapat sa iyong mga pangako. Nanatili ka sa iyong mga salita, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Nanatili kang gumagawa, hallelujah, sa aming mga buhay. Hindi ka kailanman nagkait ng mga mabuting bagay sa buhay namin, Panginoon. Hindi namin kailanman nakita na ikaw ay nagkulang sa buhay namin. Ikaw ay laging sapat-sapat sa buhay namin. Kaya't nararapat na ikaw ay purihin sa gabing ito. Pasalamatan sa lahat ng mga bagay na aming mga tinatanggap. Maliit man ito, malaki, O Diyos, nararapat lamang isauli sa iyo ang lahat ng pasalamat at pagsamba at pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, tunay kamangamanghang iyong mga gawa sa buhay namin. Ang biyayang ito na aming nasilayan, hallelujah, ng iyong buksan ng aming mga mata dahil din sa iyong biyaya, ay aming nakita, aming napagmasdan kung gaano kaliwanag, hallelujah, ang iyong mga salita sa huling panahong ito. Kung gaano kaliwanag ang iyong mga pangako, hallelujah, ang iyong mga plano sa buhay namin, Panginoon. And that's why hindi kami nangangapa, Panginoong Diyos, sa madilim na sanlibutan ito. Kami mga anak ng liwanag, hallelujah. And that's why, Lord, lalakad kami sa liwanag ng iyong salita, O Diyos, sa huling panahong ito. At kailanman hindi kami matitisod dahil mayroong kaming liwanag ng iyong salita. Mayroong kaming tanglaw sa aming mga daraanan, hallelujah, sa madilim na sanlibutan ito, Panginoon, na maraming nadadapa, maraming napapahamak, O Diyos, hallelujah. Maraming bulag sa aming panahon. Hindi nila nakikita ang aming panahon. Hindi nila nare-recognize kung anong panahon na kami, na anong panahon ng aming kinabubuhayan na, Panginoon Diyos. Pero salamat sa iyong biyaya. Binuksan mo ang aming mga pananaw, hallelujah, sa buhay na ito. Hindi kami naging bulag sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita, sa iyong mga plano sa aming mga buhay. That's why nagpapatuloy kami, humahakbang kami, O Diyos. Gaano man kadilim ang sanlibutan, salamat sa liwanag ng iyong salita. And that's why, Lord, nagpapatuloy kami kahit maraming mga, hallelujah, karanasan sa buhay. Hallelujah, mga trials, sufferings, mga pagluha. O Diyos, purihin ka sa lahat ng mga bagay na ito. Dahil natututunan namin lumapit sa iyo. Natututunan namin ang aming pananampalataya ay magpatuloy. Hallelujah. Kahit sa kabila ng mga kalumbayan, Panginoon, tinuruan mo kami, O Diyos, na magpasalamat sa lahat ng mga bagay. Kaya't Lord, salamat muli sa pagkakataon sa gabing ito na iyong pinagkaloob. Sa bawat salamat sa kagalakan, ay patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Salamat sa iyong mga pag-iingat. Salamat sa iyong mahabang kamay na umabot sa aming mga pangangailangan. Araw-araw, O Diyos, nariyan ka. Hindi ka bingi, hindi ka bulag. Hallelujah. Ikaw ay Diyos na buhay. Hallelujah. Na nakakaalam at nakakita ng aming mga kalagayan. Nakikita mo ang aming mga pangangailangan, Panginoong Diyos. Hallelujah. And we believe, hindi ka nagbabago, O Diyos. Hallelujah. Ikaw noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw pa rin ang Diyos na tumutugon, hallelujah, sa aming mga panalangin. Hallelujah. Mananatili kaming mananalangin. Hallelujah. Patuloy kaming lalapit sa iyo, Diyos, dahil alam namin hindi ka nagkakait. Hindi ka, Lord, humihindi sa aming mga panalangin. Lagi kang nariyan, dumirinig ng aming mga panalangin. Kaya't Lord, tinataas namin muli ang gabing ito sa iyong paanan, sa iyong luklukan ng awa. Minsan pa katagpuin mo kami sa gabing ito. Patuloy yung salita ay patuloy na mangusap sa aming mga puso. Patuloy na magpalakas. Patuloy, Lord, ang aming pananampalataya ay palakasin. Dagdagan pa ang aming pananampalataya, O Diyos, sa iyo. Pag-ibayuhin mo pa, Panginoon, ang mga karanasan. Hallelujah.
O Diyos, makita pa ang kinang ng pananampalataya sa aming mga buhay. Ang kaluwalhatian, O Diyos, ng pananampalatayang ito ay patuloy na Ikaw ang siyang maluwalhati sa aming mga buhay, O Diyos. At makita ka, Panginoon, na Ikaw ay tunay. Hallelujah, buhay na Diyos na aming pinaglilingkuran. Lord, pagpalain mo minsan pa ang bawat isa sa gabing ito. Palain mo kaming lahat. Palain mo yung mga salita na yung hinanda sa gabing ito, Diyos. Ikaw ang author ng iyong salita at hayaan mo, Lord, na Ikaw muli ang siyang patuloy na, hallelujah, magsalita sa aming kalagitnaan. Patuloy na mag-lead, magmatnubay sa amin. Tuloy, O Diyos, na yung tinig ang siyang marinig, Panginoon, hindi ang tao. Panginoong Diyos, kundi ang iyong banal na Espiritu na kumikilos sa iyong iglesia sa uling panahon ito. Panginoon, purihin ka dahil tunay hindi ka nagkulang kailanman sa aming mga buhay. Tapat ka lagi na rin ka. Kami lang ang madalas magkulang, Panginoon. Hallelujah, inaamin namin, kami ay madalas magkulang. Kaya't patuloy kaming humingi ng habag at awa sa iyo, ipagpatawad lahat ng mga pagkukulang. Kung may mga kasalanan iyong wasakin, O Diyos, patuloy linisin ang bawat isa sa mga sandaling ito. At patuloy, O Diyos, makita ang iyong kaluwalhatian sa aming kalagitnaan. Palain mong bawat isa, palain mong iyong salita sa gabing ito, O Diyos. At patuloy na Ikaw ang mahayag sa aming kalagitnaan. Lord, Ikaw ang nakakaalam ng bawat may mga pangailangan sa gabing ito. Lahat kami may mga pangailangan, O Diyos. Hayaan mo Ikaw ang siyang kumatagpo sa bawat isa sa gabing ito, Diyos. Kaya't Lord, purihin ka, salamat sa gabing ito at aming binabalik ang lahat ng pagdakil at pasalamat. Tunay, Ikaw ay Diyos na mabuti sa aming mga buhay at ang iyong biyaya ay patuloy na sumasagana. Sa iyong lahat ng kaluwalhatian na pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Everybody say amen. Amen and amen. God bless you all. At sa walang abala po ay tayo maglalat ng banal na kasulatan. Sa Hebreo chapter 12, ating buksan sa Hebreo chapter 12. Siguro ay ating simulan sa verse 25 hanggang 29. Kung yung nakita na ay samahan ninyo ako. Verse 25, see that ye refuse not him that speaketh, for if they escape not who refuse him that spake on earth, much more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from heaven, whose voice then yet promise, saying, yet once more I shake not the earth only, but also heaven. Verse 27. And this word, yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of these things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Verse 28. Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. For our God is a consuming fire. Everybody say amen to the word of God. God bless you all. Tayo po ay mapuna matid. Isang pinagpalang gabi, aking pagbati sa bawat isa. Puri ng Diyos sa gabing ito sa mabiyayang pagkakataon ng kanyang pinagkaloob muli sa atin. Lahat po ba'y masaya sa gabing ito, mga kapatid? Praise God. So napakabilis ng mga panahon. Maraming mga pangyayari na naganap, mga nakaraan sa ating mga buhay. Praise God. Pero purihin pa rin ang Diyos na hindi nagkulang sa atin kailanman, mga kapatid. Totoo ba yan? Hindi nagkukulang ang Diyos sa atin, mga kapatid. Siya laging sapat, mga kapatid, sa buhay natin. Hindi natin kakakitaan ang ating Diyos na pinaglilingkuran na nagkulang sa atin kailanman. And that's why karapat dapat siyang bigyan ng kaluwalhatian, pagsamba sa gabing ito, mga kapatid. Amen? Lalapit tayo sa gabing ito na may pagsamba at papuri. Hallelujah! At mayroong reverence na pagharap sa ating Diyos na buhay. Napakainam na tayo harap sa Diyos na yan na may paggalang na nakikilala natin siya kung sino siya. Siya ay mapagbiyayang Diyos, mga kapatid, sa mga patuloy na sumasampalataya na
ang kanyang salita ay buhay sa kanila at gumagawa ang biyaya niya. Pero ang Diyos din natin ay as a consuming fire. Sabi nga ng ating binasa, mga kapatid. Amen? Nagagalit din ang Diyos. Siya'y Ama natin sa langit na mabuti, pero minsan ang Ama natin ay nagtuturo, nagsasaway sa atin, mga kapatid. Amen? So, kinumpleto tayo sa ating Diyos na buhay. Mga kapatid, and that's why napakainam na sa bawat pagkakataon na ating pagkakatipon ay ating ibigay ang ating mga sarili na handang-handa sa bawat gawain ng Panginoon, bagamat maraming kulang sa gabing ito. Pero purihin ang Diyos dahil naging busy this week dahil sa isang kasal din na dinaos. Salamat at nakaraos natin ang ating mga kapatid, Brother Sam and Sister Maurice. Salamat dahil kami ay nakabahagi rin sa kanilang kasalan na ginanap. And I believe pinagpala ang magkasintahing ito at mag-asawa na sila ngayon. At patuloy natin silang i-pray ng Diyos ang patuloy na magpala sa kanila pagsasama. At nais ko sanang magsalita doon. Nais kong i-wish na magkaroon kagad sila ng, sabihin na natin, yung honeymoon baby. Dahil I believe napapanahon, dahil ang panahon na hindi na magluluwat, umaandar ang panahon, tayo mga tumatamba, at sabihin na natin, nagkakaedad, tumihina ang mga katawan, kaya't napakainam, samantalahin ang mga pagkakataon kung andyan na binigay na ng Panginoon. Amen? Praise God. At bago ang kasal, ay alam natin ay may mga pangyayari rin sa aming tahanan, na hindi namin inaasahan din. At ang lahat ay pinangyari ng Diyos. Napakabuti pa rin ng Panginoon, mga kapatid. Ang aming mother na naratay sa higaan ay dahil may mga okasyon kaming dadaluhan, ay sabi namin, nag-usap kami ng aking may bahay, sino kaya ang magbabantay kung kami aalis ng bahay. Pero parang nakikinig. Nakikinig ang aming mahal na mama ng aking may bahay. At parang nakisama sa lahat ng mga pagkakataon, mga kapatid, yung aming mga iniisip. Hindi naman namin inisip na ganon o kagustuhan na ganon. And I believe lahat ay tinakda ng Diyos, mga kapatid. Amen. At ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang bumawi, purihin ang Panginoon sa lahat ng mga bagay nito. At nakakalungkot man, talagang nakakalungkot, mga kapatid, dahil ilang buwan lang ay sumunod ng ang ating kapatid. Praise God. Pero purihin pa rin ang Diyos na hindi nagkulang sa lahat ng mga bagay. At I know, alam ng Diyos ang aming mga pangailangan, alam ng Diyos ang mga nasa unahan. Kaya alam ng Diyos ilagay sa tama ang lahat ng mga bagay. Iayos ang lahat ng mga bagay. Kaya purihin ng Diyos sa lahat ng mga bagay na yan. Sa Kanya lahat ng papurit, pasasalamat. Hallelujah. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, ay hindi tayo magpapakatagal. Ang ating pag-uusapan sa gabing ito ay pinamagatan kong Unshakable Kingdom. Tinanggap ba natin ang Unshakable Kingdom sa ating mga buhay, mga kapatid? Ang kaharian na hindi, sabihin natin, na natitinag, nagagalaw ng sinuman, unshakable, hindi pahapay-hapay na kaharian ng ating tinanggap, mga kapatid. Sino sumasampalataya dyan, mga kapatid? Kaya nga sa ating binasa, since we are receiving an unshakable kingdom, let us offer worship pleasing to God in devotion and awe na mamangha sa kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Nararapat ba na tayo'y sumamba sa gabing ito, mga kapatid, at magpasalamat? May dala-dala ba tayong pasalamat sa gabing ito? Nawa ang ating pagsamba, ang ating pagharap sa gabing ito sa ating Diyos na buhay ay isang napakainam, pleasing sa Kanyang paningin. Amen? Katanggap-tanggap sa Kanyang paningin. Dahil yan ang nasa ng Diyos. Sa bawat pagharap natin ay napakainam na meron tayong inaharap na buhay na hain. Buhay na handog. Amen?
Ang ating mga, mula sa ating mga labi, mula sa ating mga puso, lalabas sa ating mga labi, ang napakainam na pasasalamat. Andyan ba kayo mga kapatid? Nawa i-fuel, i-fuel ang ating mga puso sa gabing ito ng isang genuine na pasasalamat. Genuine na pagsamba. Hallelujah! I-fuel ng banal na Espiritu ng Diyos mula sa ating mga puso ang isang genuine na pasasalamat sa gabing ito sa lahat ng kanyang mga gawa. Marami bang gawa ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid? Marami pang dapat tayong ipagpasalamat sa Diyos, mga kapatid. Nawa, ang bawat sandali ng ating mga pagkakatipon ay mapuno ang dakong ito ng isang pagsamba, pagsigaw ng pasasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan. Tunay, mabuti ang Diyos. Tumutugon sa ating mga panalangin ng Diyos, mga kapatid. Amen? Buhay ang Diyos, kailanman ay hindi nagkulang sa ating mga buhay. Kaya yamang ating tinanggap ang kaharian na ito na hindi natitinag, hayaan natin sa mga sandaling ito ay bukalan tayo. Hallelujah, ng isang pagsamba, pleasing, isang devotion sa gabing ito. Hallelujah, na napakainam sa ating Diyos na buhay. Palalimin pa tayo ng Diyos ng isang pagsamba, mga kapatid. Amen? Sinong handa na magsamba sa gabing ito sa ating Diyos na buhay? Kaya ninyo na ilapag natin ang lahat ng ating mga alalahanin, ating mga iniisip sa labas, sa ating mga tahanan, sa ating pamilya, kung mayroon mang tayong mga pangangailangan, ilapag natin sa harapan ng Panginoon ngayon sa gabing ito. Amen? Hallelujah. Katulad ng sabi ni Paul na huwag kayong mag-alala sa lahat ng mga bagay, kundi sa lahat ng mga bagay ay sa mamagitan ng panalangin, ng ating i-request ang ating mga panalangin sa harapan ng Diyos. Amen? At tayo'y manalangin sabay-sabay with supplication sa ating Diyos na buhay at ilapag ang lahat ng ating mga pangailangan, ating mga dalangin sa mga kapatid, sa mga lalayo, na mga nangangailangan ng mga panalangin, may mga pangailangan material, tugunin ng Diyos sa gabing ito. Sumasampalataya ba kayo, mga kapatid? Napatunayan na natin ang Diyos ay tumutugon. Why not samantalahin natin ang pagkakataon? Lumapit tayo sa Diyos na buhay. Hallelujah. At huwag tayong mag-atubili, huwag mangamba, huwag mag-alinlangan. Alisin natin ang mga pumipigil. Humarap tayo sa Diyos with reverence and godly fear sa gabing ito. Hallelujah. Nawa makita natin na dapat katakutan ng Diyos at bigyan ng reverence dahil siya ay Diyos ng apoy na mamumugnaw, mga kapatid. Hallelujah. Pinupugnaw niya ang lahat ng mga kasalanan. Amen? Walang lihim sa Diyos. Alam niya ang ating mga puso, ang ating mga kalagayan, ang ating mga isip. Alam niya. Walang may lilihim sa Diyos. Kaya't napakainam na tayo'y mamangha sa gabing ito sa Kanyang presensya. Kung maaari, dumapa tayo sa presensya ng Diyos, mga kapatid. Amen? At mamangha tayo sa Kanyang kaluwalhatian. Hallelujah. Let us offer worship, pleasing to God. Amen. In devotion and na mamangha sa kagandahang loob ng Diyos. Sa Kanyang biyaya na ating naranasan. Kahit marami tayong mga karanasan sa buhay na ito, still, mananatili akong mamamangha sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Hindi mapipigilan. Amen? Hindi may pagpapalit ang ating tinanggap sa mga bagay ng sanlibutan ito, mga batid. Ang kagalakan, ang kaharian, hallelujah, na ibinigay niya. Kaya nga, ang kaharian, sabi ni Paul, ay hindi sa pagkain. Amen? Meat and drink, inumin, kundi ang kaharian ng Panginoon ay katuwiran. Amen? Kapayapaan. Praise God. Hallelujah. Kapangyarihan. Kagalakan sa Espiritu Santo. Hallelujah. Sinong nagagalak sa gabing ito? Yan ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Hindi pagkain o inumin. Kaya ang buhay natin, ang totoong buhay natin, mga kapatid, ay hindi sa pisikal na buhay na ito.
Bagamat tayo nabubuhay, marami tayong mga nararanasan, but still, hindi tayo naibabagsak, hindi tayo nasi-shake. Amen? Kahit marami tayong nababalitaan na the big one, sabi nga nila, na mangyayari, yung mga fault line ay tinukoy na kung saan dadaan. Hallelujah! Maraming mga naguhula na sa ganitong lugar, isang araw ay lilindol ng malakas. You see? So maraming mga lumilitaw ngayon na manguhula, na nakita daw nila with vision, dreams, na sa ganitong lugar ay isang araw ay lilindol ng malakas. At nakikita natin, noong mga nakaraang araw ay nababalitaan natin at bagamat hindi natin talagang nararamdaman, pero nabalitaan natin at nakita natin sa mga balita na tunay, may mga paglindol. Amen? Sa iba't ibang dako ng Pilipinas. And I believe, hindi lang dito, sa buong mundo, I believe may mga nangyayaring mga paglindol, mga pagsabog ng bulkan. Panahon na kaya, mga kapatid, ano ang sinasabi ng mga bagay na ito sa ating panahon? Kung babalik tayo sa kasulatan, ito'y pasimula pa lamang, mga kapatid. Amen? Praise God. Ang mga earthquakes, ang lahat ng ito na ating nasasaksiyan. Sabi ng Panginoon, huwag tayong matakot. Ito'y pasimula pa lamang. At nakikita na natin ang mga signs na malapit na talaga ang panahon, mga kapatid. And I believe, linilindol na ang puso ng mga tao ngayon. Marami nang natatakot. Marami nang naghahanda. Kahit anong paghahanda nila, talagang ang takot, I believe, ay nariyan. Amen? Nariyan ang takot, mga kapatid. Kung masaksihan lang natin yung mga namamatay, andyan ang kamatayan, may takot talaga na mararamdaman. Pero salamat, hallelujah, ang kaharian na ating tinanggap, hallelujah, ay hindi mayayanig. Hallelujah, ng mga bagay na pagyanig, hallelujah, sa mundong ito. Sino sumasampalataya dyan, mga kapatid? Hindi mayayanig ang ating pananampalataya. I believe it's stable pa rin ang ating pananampalataya till now. Kahit maraming pananakot ang kaaway. Amen. I believe it's stable, unmovable. Amen. Hindi natitinag ang ating pananampalataya. Yan sana, nawa ang makita ng Diyos sa ating kalagitnaan ngayon. Yes. Kung tayo'y makakasaksi ng mga trahedya, ay tunay, manginginig talaga ang ating mga laman. Matatakot ang ating mga malaman, mga kapatid. Yung mga balita pa lamang kung ating maririnig ay ganun lamang, di ba? Kung sa pagkatao, sa laman lamang ay tayo rin ay mag-iisip din, mga kapatid. Ano na kaya ang kinabukasan? Ano na kaya ang mangyayari? Pag ito'y nangyari sa, sabihin na natin, sa ating lugar, di ba? Sabihin na lang natin. So maraming mga bagay na iniisip ang mga tao sa mga bagay na ito. Pero purihin ng Diyos. Salamat na binigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Yan ang tunay na kaharian. Hallelujah! Na ibinigay na sa atin ng Panginoon, hindi kapayapaan na ibinibigay ng salibutan, kundi kapayapaan na ibinigay mismo ng ating Panginoong Kristo Jesus. Amen? Hindi ito maintindihan ng salibutan, ang kapayapaan na nasa atin, na kahit nagkakagulo na ang salibutan, mapayapa pa rin tayo. Hindi tayo nagagulimihanan, hindi tayo nagpapanik, hindi tayo nagpapanik buying. Pero kung luluubin ng Diyos, ipakita ng Diyos, by vision na tayo maghanda, I believe may magagawa ang Diyos na ihanda ang kanyang bride, ang kanyang iglesia sa huling panahong ito. Kung ipahintulot man ng Diyos sa isang banda, sa ilang lugar, I believe hindi magkukulang ang Diyos sa pangungusap sa atin. Amen? Kung magiging yielded lamang tayo at papagamit tayo sa Panginoon, I believe hindi mahuhuli ang Diyos sa pangungusap sa atin. Amen? Upang ihanda ang bawat isa, ihanda ang kanyang iglesia, hallelujah, sa huling panahong ito. And I believe may pangako na ang Diyos, mga kapatid. Amen? Na bago talaga dumating ang kakilakilabot na earthquake,
Amen. Ang the big one na kanilang inihintay, nakasulat na yan mga kapatid. Amen. Even ang heaven ay yayanigin ng Diyos. Hallelujah. Heaven and earth ay yayanigin ng Diyos. Katulad, nakita ni Isaiah na katulad ng isang lasing ang mundo, mga kapatid. Pero bago dumating yun, wala na ang kanyang bride. Purihin ang Panginoon. Sino ang kasama ko sa gabing ito? Purihin ang Panginoon. Salamat sa kanyang pangako. Salamat sa buhay na pag-asa. And that's why hindi tayo di ba, natatakot sa lahat ng mga bagay ng mga pangyayaring ito. May laging laan ang Diyos, mga kapatid, na safety place. Amen. Matibay na muog. Hallelujah. Kung paano sa panahon ni Noah, may safety place. Ang ilang kaluluwa, 8 kaluluwa, ang kanyang bride. Sa uling panahon ito, mayroong safety place na pinagdalhan ng bawat isa ang kanyang iglesia. Hallelujah. Kay Kristo lamang, mga kapatid. In Christ alone. Hallelujah. Tayo'y naitago na. And that's why hindi na tayo magagalaw ng kaaway. Amen? Dumaluhong mga kaaway. Tiyakin natin na tayo'y nakatago na kay Kristo. Hallelujah. Tiyakin natin, mga kapatid, there's only one place na dapat natin takbuhan, lapitan, ang ating Panginoong Kristo Jesus. It's the only provided way na ibinigay ng Diyos upang sukat ay kaligtas ng tao kung sila'y sasampalataya. Is the only perfect sacrifice. Hallelujah. The only one sacrifice. Malinis na sacrifice once and for all na hinandog, mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo Jesus. Hallelujah. Hindi na naalala ang ating mga kasalanan. Hallelujah. Nung una, naghahandog sila ng mga hayop. Taon-taon, ang kanilang mga kasalanan andyan pa rin. Hindi totally nawawala. And that's why ang budhi nila nariyan pa rin. Nararamdaman pa rin nila ang kasalanan. Pero once and for all, inandog ang tamang sacrifice. Hallelujah, sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah, winasak ang lahat ng mga bagay, ng masasama, ng mga bagay. Hallelujah, nung una, ang mga budhi, praise God, sa mamagitan ng kanyang laman na winasak. Ang ating mga budhi ay winasak na ang kasalanan, mga kapatid. And that's why hindi na tayo pabalik-balik pa sa kasalanan. Amen? Wala nang kondemnasyon sa kanila na nakay Kristo Jesus. Amen? Wala nang hatol pa. Wala nang hatol pa sa kanila na nakay Kristo Jesus. Amen. Na lumalakad hindi sa laman, kundi sa Espiritu. Amen. Dahil pag lumakad tayo sa laman, nariyan lagi ang kautusan upang tayo hatulan, mga kapatid. Pero pinalaya na tayo sa kautusan. Amen? Pinalaya na tayo ng ating Panginoon. That's why, wag na tayo muling magpaalipin, sabi ni Pablo. Amen? Ang biyaya, hayaan nyo ba ng biyaya ay sumagana at mananatili tayong nagkukulang, nagkakasala? Huwag nawang mangyari, sabi ni Paul. Kundi samantalahin natin ang biyaya ng Diyos habang gumagawa, masagana pa rin. Samantalahin na sabayan natin ng mabubuting katuwiran. Hallelujah! Paggawa, dahil tinawag tayo sa ganun, sa mabubuting gawa. Hallelujah! Gawin natin kung anong nararapat na mabubuting gawa. Pagsikapan natin. Hallelujah! Huwag tayong tatamad-tamad. Baka may hulagpos ang kaligtasan na nasa atin, mga kapatid, na ating pinanghawakan. Ang biyaya ay biyaya. Pero ang Diyos is a consuming fire. Amen. He's a God, a consuming fire. Praise God. Unshakable kingdom ang ating tinanggap, mga kapatid. And I believe ito'y tumutukoy sa isang hindi physical, kundi spiritual na kaharian ng Diyos. It's an eternal. Na makikita natin ang tunay na stability nito. Ang pundasyon ay matibay, sabihin na natin. Amen?
Sabi nga, nakaraang linggo, di ba, ating narinig, ang ating pananampalataya ay hindi po, sabihin na natin, pag may dumating ng mga pagsubok ay, di ba, parang pahapay-hapay at hindi matibay. Tinalaga tayo ng pundasyon natin ay matibay, mga kapatid. Amen? Kaya ang ating pananampalataya hindi pahapay-hapay. Praise God. Ang pananampalataya natin ay nag-uugat. Yun. Kung itutukoy natin sa isang puno, nag-uugat, kumakapit ng gusto. Amen? That's why pag dumating ang mga bagyo ay hindi nahuhugot. Unshakable. Amen? Dahil nakatayo sa matibay na pundasyon ng ating Panginoong Kristo Jesus. Na bukal ng lahat ng mga bagay, bukal ng sariwang tubig. Amen? Na itanim sa, di ba, siping ng batis. Purihin ang Diyos. And that's why, pag dumating mga mabagyo, hindi natitibag. Amen? Hindi sumusuko ang ating pananampalataya. Nagpapatuloy kahit maraming bagyo na dumating. Purihin ang Panginoon. Di ba kayo nagtataka? Nakatayo pa rin tayo sa biyaya ng Diyos. Kahit maraming mga pagsubok, purihin ang Panginoon. Purihin siya sa kanyang katapatan. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Pupurihin ko pa rin siya kahit sa kabila ng kadiliman. He is still God na ating pinaglilingkuran. Titiyakin ko, susubukin ng bawat sa atin ang ating pananampalataya. Dahil yan ang nais ng Diyos, ang kaluwalhatian niyan, siyang mahayag sa buhay natin. At makita ang kinang ng ginto. Amen. Kailangan makita sa ating mga buhay. Amen. Upang mabantad ang kaluwalhatian ng ating Panginoon sa buhay natin. So, ang unshakable kingdom na to ay masasabi kong hindi temporary. Amen. Ito'y binigay na ng ating Panginoon sa atin. And I believe ito in-establish ng ating Panginoong Kristo Jesus at hindi na ito mababago pa, mga kapatid. Amen? Ang pundasyon na matibay, kung ating sasampalatayan, hindi na po yan mababago. Nakatayo na yan. Kaya sabi nga ni Paul, mag-ingat na sa mga, di ba, nagtatayo sa ibabaw ng pundasyon. Kung anong mga bagay na ating itatayo o idudugtong, praise God, sa foundation na yan. Amen? Dapat matibay din. Kung ano ang pundasyon, ang salita ng Diyos, dapat matibay din, salita ng Diyos. Amen? Na matibay. Hindi dayami na nasusunog. Praise God. Hindi mga doktrina ng tao, kaisipan ng tao, talino ng tao. Hallelujah. Kundi wisdom na galing sa Diyos. Hallelujah. Hindi ito matitinag. Hallelujah. Hindi ito matitibag ng kaaway. Ang tunay na wisdom, pure from above. Amen. Pero kung ating itatayo, ilalapat sa pundasyon na yan ay mga katuruan, mga salit-saling sabi na hindi nakabase sa salita ng Diyos, isang araw ito'y mabubuwag, mga kapatid. Amen? Kaya mag-ingat ang bawat isa na dapat ang ating mga itinatayo, ang ating mga paglilingkod sa Panginoon, ang ating pananampalataya, ang ating mga pagsamba, ang ating mga parot-parito, hallelujah, sa paglilingkod sa Panginoon, ay dapat nakasalig sa salita ng Diyos. Amen. Lagi natin i-counsel sa salita ng Diyos. Ang ating mga plano, lagi natin i-counsel sa salita ng Diyos. Hallelujah! Kung mayroon tayong katanungan, tanungin natin sa Diyos. And I believe ang Diyos ay mayroong kaparaanan upang tayo'y dinggin sa ating mga kailingan, sa ating mga tanong, sa ating mga puso. Dahil buhay ang Diyos, mga kapatid. Amen? Hindi siya kailanman magkukulang sa kanyang iglesia. Kung may desire tayo, may kauhawan tayo sa ating mga katanungan sa Diyos, ang Diyos may tamang panahon, hallelujah, upang kanyang hihayag ang kanyang salita sa ating mga buhay. Amen. Kaya ang kaharian na ito ay hindi talaga unstable, kundi stable. Sabihin natin, hindi nabubulok, hindi nababago. Amen? Hindi masisira. Praise God.
Amen. Salamat. Sino nang nakatanggap ng kaharian na ito, mga kapatid, na inalok ng ating Panginoon? Oh, glory to Jesus. Diba, sabi ko sa inyo kanina, kahit si Abraham, ito'y nakita niya. He looked for a city which had foundation, whose builder and maker is God. Sa pananampalataya, nakita na ito ni Abraham. And that's why hindi siya nag-alinlangan. Kahit siya ay saan magpunta, ay sojourn by faith, kahit sa mga tent, di ba, palipat-lipat, dahil mayroon siyang inaantay, mayroon siyang nakita na isang syudad. Hallelujah! Na hindi mapahapay-hapay, isang syudad na ang pundasyon ay matibay. Ang arkitekto ay ang Diyos. Amen. Praise God. Ang engineer ay ang Diyos. Ang lahat na. Ang blueprint ay siya rin ang may gawa. Ang lahat ng ito. Siyang may akda. Amen. Siyang may akda ng ating pananampalataya is the author and finisher of our faith. Oh, glory to Jesus. Amen. So merong, sabihin natin, syudad, may kaharian, mga kapatid. Spiritual na kaharian na ating hinihintay. At ito'y ating, I believe, spiritually, tinanggap na natin ang kaharian na ito. Amen. And that's why hindi tayo matitinag kailanman ng kaaway. Amen. Now, buksan natin ang Hebrews chapter 12, verse 22. Atin basahin saglit ang background ng ating text. Sabi rito sa verse 22, "But ye are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and into an innumerable company of angels, to the general assembly, the church, and church of the firstborn." Yan yung ating pamagat dyan, mga batid, sa ating church building. "Which are written in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of just men made perfect." Praise God. Sino ang nakalapit na dyan, mga batid? Sa Mount Zion. Kung saan itinayo ng Diyos ang kanyang kaharian. Hallelujah! The city of the living God. The heavenly Jerusalem. Sino ang bahagi dyan sa gabing ito? Sino ang may karunungan sa gabing ito na sila'y bahagi sa kaharian na yan, mga kapatid? The New Jerusalem. At kasama ang mga angels. Amen. Libu-libong angels. Makikita yan sa Revelation, mga kapatid, na nagpupuri araw at gabi. Nakapalibot sa trono ng ating Panginoon. Innumerable company of angels. Kasama natin, mga kapatid. Amen. Oh, glory to Jesus. Kung bubuksan ng Diyos ang ating mata ng pananampalataya, like Gehazi, sa panahon ni Elijah, nakasama nila ang hukbo-hukbo sa kanilang paligid. Sumasampalataya ba kayo kasama natin ang mga hukbo-hukbong anghel sa gabing ito? Amen? Na may magagawa at magtatanggol sa atin kung luluubin ng Diyos? Amen! Nagbabantay sa atin araw at gabi. Ang ating mga panalangin ay, di ba, tinataas ng anghel na yan, Anghel Gabriel. Praise God. Purihin ang Panginoon. Sino ang kasama sa gabing ito sa isang kaharian na yan, mga batid? Praise God. Hallelujah. To the General Assembly and Church of the Firstborn. Amen. Iglesia ng firstborn. Walang dilit iba ang ating firstborn ay ating Panginoong Kristo Jesus. Ibig sabihin siya, amen, siya ang ating firstborn. Amen, siya ang panganay natin na sa mga magkakapatid. Amen? Di ba kinagagalak yan, mga kapatid, na mayroon tayong kapatid? Amen? Kinsman, Redeemer. Praise God. Hindi siya malayo sa atin, mga kapatid, ang ating Panginoon. And that's why siya ay laging nagmamalasakit sa atin. He cares for us.
Mga kapatid, that's why sabi ni James, di ba? Ilagak natin sa Panginoon ang lahat ng ating kabalisan dahil siya'y nagmamalasakit sa atin. Nakita ninyo ang patataon ni Barsam sa kanyang kasal? Na pati ang panahon ay talaga naman nakisama. Ating napansin yan, mga kapatid. Amen? At bumabagyo. May mga dumating talagang bagyo, pero purihin ng Diyos. Dumidinig ng mga panalangin ng mga anak ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Isang mga example lamang yan, mga kapatid, ng Diyos natin ay kailanman hindi humihindi sa ating mga panalangin. Mabuti ang Diyos. Alam niya ang ating kalagayan, mga kapatid. Batid niya ang ating mga pangangailangan. That's why, huwag tayong magutubili na lumapit sa Panginoon. Namaya, habang tayo nanalangin, ay samahan ninyo sa inyong mga puso. Manalangin din kayo sa inyong mga sarili. Matuto tayong sumamba sa mamagitan ng mga panalangin, mga kapatid. Iparating sa Diyos ang ating mga kahilingan dahil nalulugod ang Diyos. Amen. Sa isang pagsamba na buhay sa gabing ito. Pleasing in His sight. Hallelujah. 24. And to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of the sprinkling that speaketh better things than of Abel. Amen. Ang kanyang dugo, mga kapatid, ay tunay. Kung paano ang dugo ni Abel sa Genesis ay nangungusap, ay mas ang dugo ng ating Panginoon sa ating panahon hanggang ngayon ay nangungusap ng mga mabubuting bagay. Amen? Ano tong mga mabuting bagay? Napakarami ginawa ang Diyos sa buhay natin. Amen? Ang kaligtasan, ang eternal na kaligtasan natin. Amen? Mabubuting bagay, ang mga kanyang inhanda na sa atin na hindi malirip ito ng isip ng tao. Pero, di ba, sa mamagitan ng Espiritu ay nalirip natin na pagpaunawa natin. Amen? Ang mga bagay na hinanda niya para sa atin. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Amen? Hindi lang kaligtasan. Meron pang higit na naghihintay na kaluwalhatian sa bawat sa atin. Ang isang katawan na wala ng kabulukan. Hallelujah. Isang tabernakulo. Hallelujah. Na hindi na mabubulok kailanman. Hindi na magkakasakit kailanman. Hallelujah. Babalutin ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen. He's a mediator of a new covenant. And that's why siya hanggang ngayon, mga kapatid, ay nagme-mediate sa mga makasalanan. That's why napakainam na patuloy tayong manalangin sa ating mga mahal sa buhay dahil andyan pa rin siya. Amen? Mediator. Praise God. At sa mamagitan ng kanyang Espiritu ay nararamdaman natin. Pinapadala niya sa atin dahil tayong mga anak. Amen? Pinadala niya kanyang Espiritu sa atin. Nararamdaman natin. It speaks in our hearts. At nagme-mediate din tayo sa bawat isa sa ating mga mahal sa buhay. Pag tayo mga nanalangin, lumuluhod tayo, Lord, kahabagan mo sila. Amen? You see, dahil bukas pang biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Bukas pang biyaya ng Diyos. Hayaan ninyong banal na dugo ng Panginoon. Hallelujah. Na minsan na winisik sa kanyang dambana ay patuloy itong, hallelujah, may kapangyarihan upang maglinis sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen. At nanatili itong sumisigaw ng mga mabuting bagay sa ating mga pataon. Amen. Verse 25. See that ye refuse not him that speaketh, for if they escape not who refuse him that spake on earth. Ito ay sa panahon ni Moises. Kung ating babalikan sa kanyang panahon na ginamit siya ng Diyos upang mangusap sa bayan. At alam natin, napakatigas ng bayan ng Israel. Amen. Nangungusap na ang Diyos sa kanila sa magitan ng Moises na nagagawa pa rin nilang pahindian ng Diyos, mga kapatid. Gaano pa kaya kung ang Diyos ang mangusap na? Amen. How much more shall we escape if we turn away from Him that speaketh from heaven? That's our God. Kung ang Diyos na kaya mismo ang mangusap,
Kung sa panahon ni Moises, hallelujah, sinasabi nila, Moises, wag na ang Diyos mangusap sa amin dahil mamamatay kami. Pag ang Diyos nangusap sa Mount of Sinai, mga kapatid, ay talaga naman ang earthquake na riyan, dumagadungdong ang trompeta, hindi nila matiis. Halos mamatay sila. Ang mga hayop pag lumalapit sa presensya ng Diyos ay namamatay. Exodus chapter 19, nandun yan kung yung babalikan, mapatid. Sa panahon ni Moises, kung gaano kadakila ang presensya ng Diyos, kung gaano makapangyarihan ang presensya ng Diyos. Na ang harap talaga ay kailangan with reverence. Diba? Si Moises ay kailangan pang ang panyapak niya ay kanyang tanggalin bago siya umakyat sa Mount of Sinai, Mount Zion, kung saan bumababa ang Diyos, mga kapatid, upang kausapin ang kanyang bayan sa mamagitan ni Moises. Sa panahon na yan ay maraming hindi nakikinig. At ang Diyos ay nagagalit, mga kapatid. Amen? Nagagalit ang Diyos pag hindi siya pinapakinggan ng buong bayan. You see? Kaya nga rito, nagpapaalala ang banal na kasulatan muli na wag natin, di ba, kaligtaan, wag natin tanggihan ang mga nangungusap na maginagamit ng Diyos. Dahil sila ipinapadala ng Diyos upang mangusap sa bawat isa, upang magbigay ng warning, paalala sa atin. Magturo sa atin, mag-counsel sa atin. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Pakinggan natin ang counseling ng Diyos. Pakinggan natin ang pagtuturo ng Diyos. Pero kung magiging stiff naked tayo, mga batid, baka isang araw magalit ang Diyos. Amen? Dahil ang Diyos ay hindi nalulugod sa mga taong hindi sumasampalataya sa kanyang mga salita. Amen? Hindi sumasampalataya sa mga pagtuturo ng Diyos. Hindi nakikinig. Andyan ang payo, andyan ang mga pangangaral, pero parang di ba, labas lang dito, labas sa kabilang tenga. Parang tuod sa kalagitnaan. Sana huwag mangyari yung kumapal ng ating mga kalyo dahil sa tagal na natin sa paglilingkod sa Panginoon. Na wala na tayong, di ba, pag-appreciate sa mga salita ng Diyos. Amen? Hindi na natin lubos nararamdaman ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Panginoon. Ang mga kalyo sa pananampalataya, huwag nawang mangyari, mga kapatid. Nawa kalusin ng Diyos sa mga kalyo. Amen? Alisin ng Diyos mga hadlang at malaya ang mga kilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay, sa ating mga pandinig, sa ating mga puso, at patuloy na dumaloy ng lubusan, hallelujah, ang Espiritu ng Diyos, ang salita ng Diyos sa ating kalagitnaan. At malaya siyang mangusap sa ating kalagitnaan. Amen. Praise God. Bakit kuminsan maraming mga, di ba, salamat dahil may mga pagkakataon na pinapayuhan sa pangatlong payo ay salamat, nakikinig. Pero sa una, sa dalawa, kung hindi talaga, kung kinakailangan, biblical, mga batid, ihahayag na sa iglesia kung hindi makikinig. Gawin natin lagi biblikan. Amen. Season or out of season, preach, sabi ni Paul. Amen. Hallelujah. Huwag matakot. Dahil ang kaaway, ang dyablo ay nariyan, parang umuungal lagi. Parang lais takutin ang bawat isa sa atin. Pero buhay ang Diyos, buhay ang salita ng Diyos, mapatid. Kung kinakailangan ang isang salita ng Diyos, hallelujah, na magbibigay sa iyo upang gisingin ka. Kung kinakailangan banggitin ang mga magpapatibay na salita ng Diyos, ay kailangan banggitin sa leading ng Espiritu ng Diyos. Hinihintay lang ng mga manggagawa ang mga panahon na yan, mga kapatid. Pero I believe ito ang panahon. Kaya kahit season or out of season, sabi ni Paul, preach the word. Amen? Rebuke. Amen. Balikan natin ang mga unang mga pangangaral. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering.
and doctrine. Dahil itong napapanahon, hindi nagbibirong panahon, mga batid. Amen? Nakikita natin ang kaaway gumagawa. Ang mga espiritu ng kaaway, hindi biro. That's why, hindi rin nagbibiro ang Diyos sa ating panahon, sa kanyang mga pangangaral sa huling panahon ito. It's okay na maging courage, may panahon na maging courage tayo. Pero pag pinadama ng Diyos, ang mag-reprove, mag-rebuke sa mga espiritu na mga pasaway, amen, na hindi nakikinig sa mga salita ng Diyos, parang wala lang sa kanila. May panahon, mga kapatid, na ilid ng Diyos upang tayo hiyain sa presensya ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagbibiro, mga kapatid, sa paglilingkod ng bawat isa sa atin. Buhay ang Diyos. Alam niya ang bawat kilos natin. Alam ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid, God is a consuming fire. That's why lumapit tayo with reverence sa ating Diyos sa lahat ng mga panahon. Okay. Oras na hindi na magpapahintulot. Okay? See that ye refuse not him that speaketh. Hindi nagkataon ang iyong mga manggagawa sa dakong ito na sila itinayo sa inyong kalagitnaan. Lahat ay pinangyari ng Diyos. Kung maaari lang ay ayaw namin tumayo sa inyong harapan, mga kapatid. Ayaw namin, sino ba kami? Lagi kong tinitignan ang aking sarili. Napakaliit ng bahagi ko. Wala akong karapatan na magsalita. Pero anong magagawa ko pag leading ng ating Panginoon? Hindi ko inaakala, hindi ko ginugusto. Pero ang Diyos ay nangungusap. Ang Diyos ay nagpapadala ng kanyang salita, mga batid. Amen? That's why refuse him not that speak. Kung ang Diyos na harap-harapan ang mangusap sa atin, makakatagal kaya tayo. Like sa panahon nila Moises, hindi sila nakatagal sa trumpeta na katulad ng tinig ng Diyos. Nabibigay sila. That's why may channel ang Diyos na ginagamit. Dahil pag ang Diyos mismo ang mangusap, mawawasak ang lahat ng mga bagay. Amen? Mawawasak, walang magtatagal sa harapan ng Diyos. Kaya nga kung ating itutuloy, just one more time, sabi rito. Tuloy natin. Verse 26, whose voice then shook the earth, but now he had promised, saying, yet once more I shake not the earth only, but also heaven. Oh, glory to Jesus. Gaano ang makapangyarihan ng salita ng Diyos, mga kapatid. Amen? Pag ang Diyos na mismo ang magsalita, hindi lang, amen, ang earth ang yayanigin, kundi ang lahat, heaven and earth ay mayayanig, mga kapatid. Hallelujah! I believe once more, gagawin ito ng Diyos sa huling panahon. Anong klaseng holy conversation? Anong klaseng pamumuhay na kabanalan ng ating iharap sa Diyos sa panahon na yan? Na ang tinig ng Diyos, ang galit ng Diyos ay Kanya nang ibubuhos. Thank God, wala na tayo sa panahong yan, mga kapatid. Wala na tayo sa panahong yan. Pag ang Diyos muli ay sisigaw, hallelujah! Yayanig ang lahat at walang makakatagal. Purihin ang Panginoon. Makapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Amen. Kung kaya niyang ibuka ang lupa sa panahon nila Moises dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, kaya niya dahil sa kanilang mga paulit-ulit na kasalanan. Tinutukso nila ang Diyos, idolatry, diba? Mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, tinutukso nila ang Diyos with lust. Amen? Pagsamba sa Diyos-Diyosan, harap-harapan. Sino ang hindi magagalit yan? Sino ang hindi magsaselos? God
is a jealous God. Selosong Diyos, mga kapatid. Siya lamang ang dapat natin sasambahin. Siya lamang ang dapat natin pupurihin. Amen! Siya lamang ang dapat natin pararangalan sa lahat ng mga bagay sa buhay natin. Amen. Parangalan natin ang Diyos, mga kapatid, sa gabing ito. Sino handang magparangal sa kabanalan ng Diyos? Oh, glory to Jesus. Purihin ka, Panginoon. Amen. Just one more. One more. Amen. Ay gagawin ng Diyos muli, mga kapatid. Verse 28. So, may pangako ang Diyos, may salita ang Diyos na iyanagin niya muli ang mundong ito. Amen? Now, hindi na ako nagbuklat ng mga ibang mga talata dahil may salita talaga ang Diyos na iyayanigin ang mundong ito. Mamaya, loobin ng Panginoon ay buksan natin. Verse 28. Therefore, we receive a kingdom which cannot be moved. Amen? Tinanggap pa natin, mga kapatid, sa gabing ito, ang isang kaharian na hindi na matitinag kailanman. Ang ating tinanggap na yan. Praise God. Sabi rito, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Amen. Napakainam, mga kapatid. Sino sa ibang salin, napakainam na tayo'y magpasalamat sa gabing ito. Amen? May biyayang Diyos. Purihin ang Panginoon. Sino ang patuloy na nakakatanggap ng biyaya ng ating Panginoon? Sinong handang magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa buhay natin? Sabi ko sa inyo kanina, i-refuel nawa ng Diyos ang ating mga puso ngayon ng isang genuine na pagsamba at pasasalamat. Amen! Hallelujah! Itulak ng banal na Espiritu ng Diyos isang genuine. Amen! Isang gratitude. Hallelujah! Na pagsamba, pasasalamat sa Diyos. Dahil hindi lang, hallelujah, ang ating tinanggap, hindi lang basta-basta kaharian, mga kapatid. Amen? Hindi ito physical na kaharian ang ating tinanggap. Spiritual, eternal from heaven. Amen? Eternal from heaven. Unshakable kingdom. Praise God. Ito'y hinanda ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Di ba, ang Panginoon ay umalis upang tayo ipaghanda ng isang tahanan. Amen? And I believe ito'y nakahanda na sa bawat isa sa atin. So, nung sumasampalataya dyan. Isang tahanan, isang resident, isang dwelling na ating tahanan. Sabi nga ng ating Panginoon, in my Father's house are many mansions, dwellings. Amen? If were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Amen. Praise God. Tinanggap na ba natin ang place na to na ihanda ng ating Panginoon? Sabi ni Paul, our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Philippians chapter 3, verse 20 and 21. Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body. Oh my. Purihin ang Panginoon. Who shall change our vile body? Mga kapatid, papalitan itong katawan na ito na may kabulukan. Amen? Purihin ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang kaharian ng Panginoon ay hindi dito o nandoon. Di ba? Sabi ng Panginoon, ang kaharian ng Panginoon ay nasa inyo. Amen?
Nasa atin ang kaharian ng Panginoon. Ang ating mga tinatanggap ngayon ng mga bahagi, kapayapaan, pag-asa, ang mga pangako ng Diyos. Hallelujah! Eternal life, bahagi lamang ng kaharian ng Diyos na naghihintay sa atin. Ang kabuuan niyan ay darating, tatanggapin natin, mga kapatid. Hallelujah! Isang araw, malulubos ang ating kagalakan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body. Purihin ang Panginoon. For we know that if our earthly, sabi niya, 2 Corinthians chapter 5, verse 1, earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God. Tingnan ninyo, a building of God. An house not made with hands, eternal in heavens. Glory! Hallelujah! Yan ang pinakanasa ni Paul that time. Kung maaari lang kanya, siya'y bihisan na. Dahil sa kanyang mga karanasan. Hindi natin malalagpasan si Paul sa karanasan, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. Sa kanyang pananampalataya. Napakaraming karanasan ni Paul. In trouble, di ba? In prison, in strife, sa kamatayan. Amen? Sa mga Paul's brethren, nandiyan na. Sa pagkakulong. Napakainam. Hindi kailanman natin ang karanasan ni Paul, mga kapatid. Malalagpasan. Pero salamat na isulat upang ating makita, maging example sa atin. Amen? Ang mga bagay na ito. Na hindi dapat tayong manglupaypay. Kung paano si Paul, hindi nang lupaypay. Amen? Sabi niya, di ba? Kahit walang-wala na, pero nagmamay-ari ng lahat ng mga bagay. Purihin ang Diyos. Anong nakita ni Paul? Hallelujah! That's why siya ay nagagalak. Makita niya lamang ang mga believers lumalago sa pananampalataya, lumalago sa pag-ibig. Hallelujah! Ay isang kagalakan na para sa kanya. Purihin ang Panginoon. And I believe, ang bawat sa atin ay lumalago sa pananampalataya, sa pag-ibig sa Diyos, sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Nakita nga ito ni John sa Revelation chapter 21, di ba? The holy city, New Jerusalem, coming down from God, out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Revelation chapter 21, verse 2. Sino ang bahagi dyan, mga kapatid? New Jerusalem. Sino ang bahagi? Purihin ang Panginoon. Napakainam ng mga salita ng Diyos. So makikita natin ang kalagayan ng kaharian na ito ay hindi talaga matitinag, hindi ito, sabi natin, it shall not be shaken o unshakable ang kanyang pundasyon. Yan ang nature nito, mga kapatid, na ating nakikita, ating sinasampalatayanan. And I believe, nakikita natin ito sa bawat buhay, pananampalataya natin, na hindi tayo natitinag sa ating pananampalataya, kundi ito'y nagtutumibay pa kahit maraming mga pagsubok sa ating mga buhay, mga kapatid. Amen? Dahil ang nature na ating tinanggap na kaharian ay hindi kailanman, hallelujah, masishake ng anumang mga bagay, ng mga pag-aalinlangan ng mundong ito. Amen. Hindi masishake. So, ito'y present reality na ating naranasan, I believe. Sino nakakaranas ng kaharian ng Panginoon sa kanilang mga buhay? Ang kapayapaan, ang kagalakan sa Espiritu, kapangyarihan. May kapangyarihan ang kaharian ng ating Panginoon na ating tinanggap, mga kapatid. At I believe lulubusin ng Diyos ang kapangyarihan nito sa kanyang iglesia sa mga darating na mga panahon. Sampalatayan na natin, may magagawa pa rin ang Diyos. Kung hindi tayo tinugon ng ating mga panalangin, manalangin pa rin tayo. Huwag magalinlangan. Ang Diyos ay patuloy pa rin nagpapagaling. Sumasampalataya ba kayo dyan, mga kapatid?
ika-angkor niyo yan sa inyong mga puso. Ang Diyos pa rin ay nagpapagaling ng mga karamdaman. Kung luluubin ng Diyos, kung gusto niya ang kaluwalhatian niya makita sa ating kalagitnaan, kung tayo sa sampalataya, may magagawa ang Diyos. Hallelujah. Amen. Praise God. So nakikita natin ang reality sa buhay natin. Personally, and I believe sa bawat isa, nakikita natin ang present reality ng pagkilos ng ang kaharian na ito sa ating mga buhay na ating tinanggap. Bawat believers na tumanggap sa ating Panginoong Kristo Jesus mismo, I believe, hallelujah, ang kaharian na ito ay nasa atin. Naging possible ito sa mamagitan ng ating Panginoong Kristo Jesus. That's why without Him, wala rin tayo, mga kapatid. Amen? Bahagi tayo ng ating Panginoon. That's the new covenant na Kanyang linagnaan para sa atin, mga kapatid. Amen. The kingdom of God cometh not with observation. Sabi nga ni Jesus, neither shall they say, lo here, or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. Luke 17, chapter 20, verse 21. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. For the kingdom of God is not in word, but in power. 1 Corinthians chapter 4, verse 20. For the kingdom of God is not in word, but in power. Amen. So hindi lang salita, mga kapatid, kundi kapangyarihan ng ating tinanggap sa kaharian na ito. Amen? So, ang kingdom nito ay hindi kailanman matitinag. This is not a worldly kingdom. Ang worldly kingdom na ating nakikita ngayon ay punong-puno ng pagkatakot. Amen? Punong-puno ng pagkatakot. Sa panahon ni Moises ay takot ang bayan ng Israel. Pag ang Diyos ay pumapanaog na takot sila, mga kapatid. Kung titignan natin ang mundong ito, ang kaharian, which we believe na ang kaharian na ito ay kaharian pansamantala ng ating kaaway, ng Diablo. For the God of this world, sabi ron sa Corinthians chapter 4. He is the God of this world. The prince, he is the prince of this world, mga kapatid. Siya ang gumagawa, kumikilos sa kahanginan. Kaya malaya siyang sa ngayon gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Andyan siya lagi, mga kapatid, ang kaaway. Amen? Ang kaharian niya, I believe, ay sabihin na natin, ay mawawasak isang araw. Walang bato kapwa sa bato na hindi ibubuwag ng ating Panginoon. Ang ating nakikita ngayon, physically, na kaharian, ay ibubuwag ng ating Diyos na buhay. Amen? Isi-shake ng Diyos isang araw. There is a final shaking. Katulad ng ating nabasa kanina sa mabagitan ng salita ng Diyos, ay Kanya muling yayanigin, hallelujah, ang kalangitan at ang lupa. Kaya nga ito'y nahula sa kay Propeta Hagay sa chapter 2, verse 6, verse 7, for thus saith the Lord of hosts, yet once it is a little while, and I will shake the heavens, and the earth, and the sea, and the dry land, and I will shake all nation. Hallelujah! Amen. Maging ang lahat ng mga syudad ay Kanyang isi-shake. I will shake all nation, and the desire of all nation shall come, and I will fill this house with glory, saith the Lord of hosts. Purihin ang Panginoon. Mas ang kaluwalhatian, hallelujah, ng tabernakulo na ito isang araw ay luluwalhatiin ng Diyos ng mas maluwalhati, mga kapatid. May pangako ang Diyos, mga kapatid. Amen? May pangako ang Diyos. Sa Isaiah chapter 24, verse 18 to 20, makikita ninyo dyan, hallelujah, na ang
sanlibutan, the earth shall reel to and fro like a drunkard. Katulad ng isang lasing, and shall be removed like, pakibasa nyo, I will shake all nations, Isaiah, pakibukas, chapter 24, verse 18 to 20. Sabi dyan, and it shall come to pass that he who fleeth from the noise of the fear shall fall into the pit, and he that cometh, verse up out of the midst of the pit shall be taken in the snare. For the windows from all high are open, and the foundation of the earth do shake. Hallelujah. Ito'y sa panahon, mga kapatid, ng wrath of God ang mangyayari ang mga bagay nito. Next. And the earth is utterly broken down. Sino kaya ang matitira dyan, mga kapatid? And the earth is clean, dissolved, and the earth is moved exceedingly. Oh my. And the earth shall reel to and fro like a drunkard. Ilang intensity kaya ito, mga kapatid? Higit kaya ito sa 10? And it shall be removed like a cottage, and the transgression thereof shall be heavy upon it, and it shall be fall and not rise again. Amen. Purihin ang Panginoon. Yan ang mangyayari sa huling panahon, mga kapatid. Pero bago mangyari yan, wala na ang mga anak ng Diyos sa mundong ito, mga kapatid. Purihin ang Diyos sa pag-asa na ibinigay ng ating Panginoon. Katakot-takot, mga kapatid, na panahon na darating sa araw ng ating Diyos na buhay, na yayanigin ang lahat ng mga bagay. Amen. Kaya nga, ang big one ay hinihintay nila. Kahit sa inahula na California, mga kapatid, maraming mga preachers, marami na rin mga preachers sa huling panahon ito na alam nila na ang California ay lulubog sa isang matinding earthquake. Meron akong nabasang isang preacher na kasama sa kanyang pangangaral. Alam niya na ang California isang araw ay lulubog, mga kapatid. At ito'y hinula ng ating mahal na propeta sa ating panahon na ito'y lulubog. Maaring masaksihan pa natin o hindi na. Di ba? Baka hindi na natin masaksihan dahil katakot-takot na earthquake na mangyari or something na magpapabagsak. Sabihin natin, mga missiles o bomb na babagsak sa isang lugar sa California upang lumubog. Pwedeng mangyari yun, mga kapatid. Amen? Possible. You see, na ating masaksihan pa bago tayo ma-rapture. Praise God. Salamat na ipinakita ng ating Panginoon. Salamat sa pag-asa, sa katiyakan. Sino sa ang kasama ko sa gabing ito? Tiyak sila. When the roll is called up yonder, I'll be there. When my name is called, I'll be there. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tiyak ko, tiyak ninyo, tiyak natin. Hallelujah. Oh, napakainam na lugar. When the roll is called up yonder, I'll be there. Amen. Never grow old. Never grow old in a land where we'll never grow old. Hallelujah. Never grow old. Oh, never grow old in a land where we'll never grow old. Amen. Ngayon ay nanghihina tayo. Tumatanda tayo. Mga kabataan, hindi mananatili ang iyong kalakasan. May salita ang Diyos, maging mga kabataan ay manghihina. Pero sila na naghihintay sa Panginoon, amen, ay magpapanibagong lakas. Sila'y lilipad na katulad ng agila.
sila'y maglalakad, tatakbo parot parito, pero hindi manghihina. Oh, purihin ang Panginoon. Pag ako nakakita ng mga malapit na sa kamatayan, naalala ko ang mga awit na ito. Salamat, may pangako ang Diyos, mga kapatid. Sabi ni Paul, kahit sa lamang ito ay, diba, manghihina tayo. Pero tiyak natin, salamat sa pag-asa. Purihin ang Diyos. Merong lugar na para sa atin, hindi na tayo iiyak, hindi na tayo magkakasakit. Kaya habang tayo malakas, ay samantalahin natin ang wisdom ng salita ng Diyos. Binigyan tayo ng wisdom ng Diyos upang turuan tayo sa pamumuhay. Amen? Kung paano tayo magkaroon ng holy conversation sa ating mga sa labas, sa ating mga pagkain, sa ating mga pamumuhay, sa ating mga paglabas. Tinuruan tayo ng banal na kasulatan in wisdom. Binigyan tayo ng wisdom kung ano yung mga dapat natin kainin, kung di ba? Kung nakakasama na, why not ating, di ba, tanggihan? Dahil ang laman na ito talagang walang nananahan na mabuti. Amen? Kung di tayo tuturuan ng Diyos na ito'y disiplinahin, ay hindi talaga maluluwalhati rin ng Diyos sa ating katawan. Kaya bigyan tayo ng wisdom kung paano natin ipamuhay ang mga salita ng Diyos sa lahat ng mga bagay sa ating mga pamumuhay. Dahil may biyaya pa rin ang Diyos. Okay? So wala na tayong oras. Okay. Let's go on. Ano ang ating response katulad ng ating binasa sa ating text, mga batid? Kung tinanggap natin ang isang kaharian na hindi nayayanig, sabi doon, let us be thankful and worship God in reverence and fear in a way that please Him. Pakinggan ninyo, mga batid. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful. Sinong gustong magpasalamat sa gabing ito? And worship God in reverence. Mga batid, in reverence. And fear in a way that please Him. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagtuturo sa atin upang siya ay ating lapitan na may reverence, mga kapatid. Paggalang. Dahil ang Diyos natin ay hindi basta-bastang Diyos. Hindi Diyos na basta lamang tayo lalapit dyan, mananalangin without reverence. Sasambam, manalangin, aawit sa Panginoon, magpapasalamat. So, tinuruan tayo ng Diyos kung paano lumapit sa Diyos na yan, na ating pinaglilingkuran, na ating nakilala. At siya'y patuloy na nagpapakilala sa atin na dapat tayo lumakad, lumapit, sumamba, magpasalamat with reverence sa gabing ito. Serve Him with reverence, mga batid. And fear in a way that please Him. Kaya nga sabi ni Paul, di ba, namamanhik siya sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Pakipos lamang. Si Paul ay namamanhik sa atin. Sabi rito, na, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. You see? And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Malinaw ba ang mga salita ng Diyos, mga kapatid? Be not conformed to this world. Nariyan na naman ang mga pagpapaalala ng Diyos. Be not conformed, kundi matransform ang ating mga pag-iisip. Minsan, saan ba kami nakakita noon na naglalakad kami ng ating misis? Siguro break time niya yon dahil nagtatrabaho sa SM para yun.
Siguro break time niya. Nakaupo siya sa santabi at nakatitig sa kanyang cellphone. At tingin ko, nakakaawa, mga kapatid, yung taong yun. Wala na siyang pinapansin sa kanyang paligid. Ang nakatitig lamang sa kanyang cellphone, bros ng bros. Talaga naman, sabi ko ang diablo, tingnan mo naman. Maraming paraan ng diablo upang alisin sa atin ang attention, ang focus natin sa kaharian ng Panginoon, mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid, mag-ingat tayo. Baka mawawala ang focus natin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? But be ye transformed by renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable. You see, tinuturuan tayo ng Diyos kung ano ang mabuti at acceptable, perfect will of God. So, that we may serve God acceptably. Kung paano natin sasambahin ang Panginoon ay yan ang pinapayo ni Paul sa atin. Sa Psalms chapter 14, basahin ko lang saglit to. Dagdag natin, 13 and 14. That we may serve God acceptably. Sabi rito ni David, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength. Amen? Sana yan yung makita sa ating mga puso ngayon, mga kapatid. Yung ating mga meditation sa ating mga puso ay acceptable sa Panginoon. Amen? Nagme-meditate pa ba tayo sa Panginoon, mga kapatid? Ng mga kagandahan ng ating Panginoon. Mabuti ba ang Panginoon? Siya ang ating kalakasan. He is our Redeemer. Kung paano niya tayo tinubos, kung gaano kaganda, kadakilang kanyang biyaya sa atin. Mag-meditate tayo sa mga bagay na yan, mga kapatid. And the words of our mouth ay dapat katanggap-tanggap sa harapan ng ating Panginoon. Our strength. Amen. Praise God. So marami pang verse dito. 1 Peter chapter 2 verse 5. Basahin natin ito, mga kapatid. Napakainam. Sabi ni Paul. Ye also as a lively stone, mga buhay na bato. Sino mga buhay na bato sa gabing ito? Build up a spiritual house. Mga spiritual house tayo. Unholy priesthood. Sino mga priesthood dito sa gabing ito? Holy priesthood. To offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Purihin ang Panginoon. Lagi natin idugtong, mga batid, sa mga spiritual sacrifice natin by Jesus Christ. Amen? Lagi ang Panginoon ang siyang nangunguna sa lahat ng ating mga pagsamba, sa ating mga sacrifice, sa ating mga awitin, sa ating mga paghahandog, sa ating mga testimony. Nawa ang Panginoon pa rin ang maluwalhati sa lahat ng mga bagay. Hindi tayo ang maitaas, kundi siya pa rin ang maitaas, maluwalhati. Maghandog tayo sa gabing ito, mga kapatid. Sino ang sasama sa akin sa gabing ito upang maghandog? Amen. Tayo mga pari, katulad ng isang pari na naghahandog sa kabanal-banalang dako. Hindi nyo ba alam, mga kapatid, na nakakapasok na tayo sa kabanal-banalang dako? Sa mamagitan ng dugo ng ating Panginoon, na minsan lamang na ito'y winisik sa kabanal-banalang dako. At tayo malayang-malaya na mga nakakapasok ngayon sa biyaya ng Diyos. Amen? And that's why, katulad tayo ng isang priest. Dati sa lumang tipan, priest lamang nakakapasok doon sa kabanal-banalang dako na may dala-dalang dugo at iwiwisik. Pero ngayon, mga kapatid, purihin ng Diyos by Jesus Christ, ay malaya na tayo ngayon nakakapasok. Amen? Kaya nga sabi ni Paul, let us hold fast the profession of our faith without wavering. Amen? Tayo pumasok ngayon with a true heart, sabi ron. Mayroong tapat na puso. Amen? Tayo pumasok sa kabanal-banalan dako na mayroong tapat na puso sa gabing ito. Amen? Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Purihin ang Panginoon. Yan ang sabihin na natin,
hallelujah, mga acceptably na pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon na ating makikita. So marami pang verse pero ang oras ay hindi naman papahintulot mga kapatid. Kaya nga sabi ni Paul, let us draw near with a true heart. Hebrews chapter 10 verse 22, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from evil conscience and our bodies washed with pure water. Amen. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Sabi ni David sa Psalms chapter 2 verse 11, napakainam to mga kapatid. Sambahin natin ang Panginoon ng may pagkatakot. Amen? Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Oh, paano kaya di ba? Sabihin natin, mag-rejoice na may trembling. Ibig sabihin, may paggalang sa Diyos, sa kanyang pagharap, sa pagsamba. Kinikilala natin siya lamang with awe. Sabi nga doon, di ba? Kamamangha-mangha ang Diyos. Amen? Kamangha-mangha ang gawa ng Diyos sa buhay natin. At karapat dapat siya sa lahat ng mga pagsamba. Dapat tayong matakot sa Diyos, mga kapatid. God is greatly to be feared in the assembly of the saints. Psalms chapter 89 verse 7. And to be held in reverence of all them that are about Him. Oh my. Purihin ang Panginoon. Ito'y paalala lamang, mapatid, sa mga aking napapansin at naalala. Pag may mga panalangin, katulad ng nanalangin ng ating mahal na pastor, ay iwasan natin yung palakad-lakad. Sumasampalataya ba kayo na ang Diyos natin ay kailangan bigyan natin ng reverence, mga kapatid? Kung pledge ceremony nga ay inihimok tayong tumayo, diba, mag-pledge ceremony, gaano pala kaya ang Panginoon, mga kapatid? Kaya nga napakainam yung ginawa nating mahal na pastor, na tawagin muna yung mga musicians bago manalangin. Or bago manalangin, nakaupo na kayo, ay napakainam. Hindi yung nanalangin na ay nagtatayuan tayo. Ito sa akin lamang po, observation. Pero I believe napakainam. Isang reverence sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Hindi tayo patayo-tayo, palakad-lakad. Napakainam yung meron tayong sariling upuan kung minsan. Diba? Kung saan tayo nakaupo, napakainam. Yung reverence na nalangin tayo sa Panginoon. I miss that. Pag pumasok ka pa lang sa dakong ito, mayroon nang nanalangin, umiiyak sa Panginoon. I miss that. Sa panahon, babalikan natin ulit, mga kapatid. Dahil napakainam. Hindi nagkukwentuhan. Pagpasok sa ating pagsamba, hindi nagkukwentuhan, nangungumustahan, kundi pagpasok, napakainam, in a solemn, ay nanalangin sa Panginoon. Ano kayang pwedeng gawin ng Diyos kung bibigyan natin ng reverence ang ating Diyos na pinaglilingkuran mo? Ano kayang pwedeng gawin ng Diyos? You see? Praise God. Just a simple reminder. Pero I believe ito ay bahagi ngayon sa gabing ito na pinaalala sa akin ng Panginoon. Dahil kung minsan ay siguro, kung inyong mapapansin ng Panginoon, ay napapailing na lang kung minsan. Dahil maraming mga believers na hindi marunong kung paano sumamba, kung paano umarap sa ating Diyos na buhay na banal. Had reverence in all them that are about Him. Matakot tayo sa Diyos, mga kapatid. Now, hindi ko pa lalagpasin ang sandali. Matakot tayo, minsan yung mga sabihin na natin, yung mga right conduct na dapat makita sa atin in both believers, bawat sa atin, ay matakot tayo sa Diyos. May nakakakita sa ating mga puso. Sa ating mga kilos.
ay matakot tayo sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Magagawa ba natin yan sa gabing ito, mga kapatid? Okay, just a simple reminder sa gabing ito. Okay? Kaya nga sa ating last na verse, for our God is a consuming fire. For the Lord thy God is a consuming fire, even a jealous God. Deuteronomy chapter 4, verse 24. Amen. Praise God. Purihin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Ang ating tinanggap na kahiraan, mga kapatid, ay hindi matitinag kailanman, unmovable, unshakable. Praise God. And that's why we must thank Him with a grateful heart sa gabing ito. Amen? Nariyan ba kayo sa gabing ito? Sinong kasama kong sasamba magpapasalamat sa gabing ito? Purihin ang Diyos. To God all be the glory. Umawi sa lahat, ang kaluwalhatian sa Panginoon. Tayo manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Magpalang Diyos, papurit, pagsamba ay aming inaalay sa gabing ito. Napakabuti mo, Diyos, sa aming mga buhay. Tunay karapat-dapat ka na luwalhatiin at sambahin. Salamat sa pagtuturo mo sa amin, Panginoon, kung paano ka namin harapin sa aming mga buhay. Dapat kaming matakot sa aming mga puso. Godly na pagkatakot, Panginoon, ng aming iharap sa iyo dahil nakilala ka namin na Diyos, na banal, na dapat bigyan ng karangalan at reverence sa mga sandaling ito, Diyos. Hindi ka Diyos-Diyosan na aming nakilala. Buhay ka na Diyos na aming nakilala, makapangyarihan ka. You are a God, a consuming fire, a jealous God. Hallelujah! Ikaw ay naghili na Diyos sa mga taong, Panginoon, hallelujah, na hindi ka binibigyan ng karangalan, no Diyos, hallelujah. Kaya sa gabing ito, nais ka namin bigyan ng karangalan. Panginoon, turuan mo kami. Turuan mo nga aming mga puso na lumapit sa iyo kung paano ka namin sambahin, no Diyos. Ang tamang pagsamba sa iyong harapan, no Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Lord, masumpungan mo nawa ang aming mga puso na sa katotohanan. Kung may mga pagkukulang, ipagpatawad mo, Diyos. Hallelujah! Nawa, Lord, kabagan mo kami at patuloy kang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Lord, salamat sa gabing ito. Salamat sa iyong mga salita. Napakainam, Panginoon, na aming tinanggap sa aming mga buhay na hindi namin may pagpapalit. Isang kaharian na hindi na kailanman matitinag ng anumang mga bagay. And that's why, Lord, salamat sa biyaya mo ay nakatayo kami. May kalakasan kami, Panginoon, na maglingkod sa iyo. Merong mga salita ka na nagpapalakas sa amin. May biyaya ka upang abutin kami sa aming mga buhay. Lord, tulungan mo kami na ikaw ay aming mapaglingkuran ng tama. Panginoon, baguhin mo ang aming mga puso, baguhin mo ang aming mga pag-iisip. Panginoon, nagyan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Oh God, na marunong, O Diyos, kumilala kung sino ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord God, purihin ka sa gabing ito. Salamat sa iyong mga salita. Pagpalain mo bawat isa sa gabing ito. Pagpalain mo, Lord, ang aming mga dalangin, mga desires sa gabing ito. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng pagsamba at papuri, pagdakila sa lahat ng ito. At sumasampalataya kami, Lord, ikaw ay patuloy na magpapala at tatanggapin namin ang higit pang mga pagpapala mo sa aming mga buhay. To God all be the glory and honor and praise in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen.